Balikan muna natin si Raymond at Paas. Si Kuya Greg, niloloko tayo. Loto King, kain ka ng kain ng arroz caldo. Ikaw talaga, ayun. Akala daw kasi niya magbububwit ka daw muna, Lakay. Ganun ba yan? Sige, dahil ready na ang report ni Lakay Raymond at Paas, ang budget ng OVP, hindi na yan dinagdagan sa Senado. RH28, Raymond at Paas. Lakay Raymond? Elaine, Mayor, hindi na nga dinagdagan ng Senado ang budget ng Office of the Vice President dahil doon sa final na bersyon ng Senado sa 2025 General Appropriations Bill na 6.352 trillion pesos ay nanatiling 733 million pesos ang budget ni Vice President Sara Duterte. Ito ay mula doon sa original na mahigit na 2 bilyong piso na inirekomenda ng Malacanang alinsunod sa National Expenditure Program. Doon sa ating nakuhang impormasyon ay nakaapekto ng malaki yung ginawang pagwawala at pagbabanta ni VP Sara noong nakarang weekend, kaya't wala nang hindi na nakakuha ng suporta yung mga senador na gustong padagdagan ng budget ng Office of the Vice President dahil noong araw ng Biyernes ay sinabi ni Senador Joel Villanueva na meron silang 8 senador na nagnanais na dagdagan ng budget ng OVP kasama sina Senador Christopher Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Maliban dyan ay tinanggal din ng Senado ang 39 billion pesos na nakalaan para sa ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP dahil wala naman daw ito sa original proposal ng Malacanang alinsunod din sa National Expenditure Program. Ayon kay Senador Grace Polos, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, ay pag-uusapan na lang sa Bicameral Conference Committee ang pagdadagdag sa budget ng OVP at ganoon din ang kaso ng AKAP. Patapos na maprobahan ang Senate version ng 2025 budget, ay bumuo na sila ng panel para sa Bicameral Conference Committee na pamumunuan ni Senador Grace Poe. Raymond, sa Senado na ngayon magkano ulit yung final budget ng OVP? 733 million, Mayor. Kasi ba yan? Baka pampasweldo lang sa mga staff yan. Yun yung budget na iniwan ni dating VP Lenny. So dapat kung nagkasya sa nung panahon ni Vice President Lenny, ba't hindi mapagkakasya ni Vice President Inday? Parang ganon. Parang ganon ang katiran. Pero siyempre, dahil sa inflation, Mayor, alam naman natin. Pero inflation. Dapat dinagdagan man lang ng 10%, di ba? Ganun yan, di ba? Yearly, 10% yung dinadagdag, 20%, ganyan eh. Oo, yun ang nangyari. Pero dito sa final version, ay kung ano yung inirekomenda ng Kamara ay inadapt na rin nila dahil sabi din ni Senator Grace Poe kasi nung nakaraan, Mayor, ay ilang beses daw silang sumulat sa Office of the Vice President na humihingi ng mga isusumiting mga dokumento para i-justify yung additional budget. Pero wala daw silang isinumite, kaya wala din silang magawa, walang batayan kung sakaling gusto mo mang dagdagan ay wala naman yung mga kinakailangan nilang dokumento na nanggaling sa OVP. Kaya nanatili yung 733 million pesos na kanyang budget for 2025, Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat, Raymond. Baggitin ko din lang, Mayor, na merong dahil malapit nang magbakasyon ng Kongreso, ay ihahabol nila yung commission on appointment ngayong umaga, Mayor. Isasalang si Secretary Myla Roque ng DTI. Nakita ko sa listahan parang may 22 na generals. Wow, dami. And Commodore. Then meron ding 23 din na mga taga-Department of Foreign Affairs na sumasasalang sa confirmation hearing ng commission appointment. Kaya napakaaga kanya nakasabay ko umakyat dito sa Senado si Congressman Roy Loyola ng Carmona, Cavite. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpas.